Recording. Okay. Nag-audio na rin ako. Lance. IB. RJ. Mga walang chemistry yung puta. Walang chemistry. Mga hayop. Okay. So, nandito kami ngayon sa home base. Bye. You. Technically, ito ay ang episode 2. No, episode 3. Kasi ang episode 2 o yung episode 1, nakurap. Parang gobyerno. Parang gobyerno. Parang ang ating gobyerno. At least kung nakukurap, nawawala. Sa atin, nakukurap, nag-stay. Nag-stay. Hindi, nakukurap yung mayaman. Yes. Nai-elect pa. Yeah. Nai-elect pa ang buong pamilya. Kutsa, 1 minute pa lang tayo. Dami ng punchline. Cancelled na. Di mo lang inantay ang 10-minute mark. Pero sige lang. Pero kung talaga kami, mga intuitive. Just pa. Hindi. Spontaneous. Dami nating sinabi nun. Kaya lang, sayang. Sayang. Kasi, Yun na sana yung last episode natin. last episode na sana namin yon. Magsusulat na kami ng resignation letter namin. Kung wala kang career, nasa impyerno ka, tapos na-release yun, ilalim pa ng impyerno yun. Nandun kami. Nakikipag-party kami kay Lucifer. Lugmok. Kumbaga sa 7 layers of hell. Nandun na kami sa 7. Nandun kami sa Wala na po kasi yung career, tapos nawalan pa ng career. Pero yun, kwan lang yun, divine intervention lang yun. Charo! Sinabihan kami ni Bathala na Wag. hindi pa ngayon. Yung sabi, Wag. Masisira buhay niyo. Parang ibang Bathala yun yung batalang Naka-karton. Yan. Cartoon Network. Ay, Diyos ko, canceled. Didi, yung mga Didi, ano na nga lang yung ano natin tayong pupuntahan nito. By the way, kung kailangan nyo nang gagawa ng fake news, Yes, wag dito kami. Okay. Hindi, walang fake news dito. Puro to real talk. No, puro real talk, rant. At least di kami nagtatago. Oo. Hindi kagaya ng ginawa ng uy, putang ina. Nagbagsak agad. Siguro. 3 minutes pa lang. Taguro. Na kilala na pala nila eh. Wala pa silang ginagawa. Pero baka inimbestigahan. Lagi naman. Kaya nga yung pedophile saan eh. Nung nalaman, todo sorry, nagpakamatay na lang. Sana ganun din gawin mo. Magiging masaya kami. Pero, anyway, di ba yun nga, nag-record kami, tapos, nakurap. Pero actually, yung topic naman namin doon is yung umuugong na balita about dun sa isang theater practitioner na involved sa isang sexual harassment scandal ba? Scandal ba? Sexual assault. Assault? Oo. Oh, di ba? Grabe. Assault na yun na. So, kung harassment, parang carry. Hindi naman carry. Pero, parang offense na siya. Pero pag sabihin mo kasing assault, parang higher degree na siya ng Ang kwento kasi ay nang hawak ng group ng ano, ng private part. private parts. Oo. And then nung nang group, Isang private event?
sa isang private event kung saan sumubo si RJ ng isang malaking Sumuko ba ako doon? Oo. Hindi. Wala lang. Kwan lang yun. Ano lang yan? Sumubo siya ng malaking yelo. Yan. Mahabang yelo. Pero anyway, wala lang. Naalala ko lang yung isa naming ginawa Oo. last year nung nag-clowning kami. Pero hindi po yun assault. Hindi yun assault kasi lahat kami nag-agree. Ano po yun? Performance. Performance art, kung tutusin mo yun. Kasi ginawa niyo yun sa mangrove, di ba? Ay, Ano? Laban. oo. But yun, Pero anyway, going back dun sa topic. So, ano ba yung nangyari? Based dun sa mga tignan natin Dun sa sa mga- Reddit. nakalap nyong Sa Reddit balita tayo. at alingas-ngas Para kasi- sa Reddit. Ito yan eh. Oo, she said, by she sure. He said, she said. Pero again, ito yung ano natin eh. Even though pumunta tayo sa ibang lugar, ang pakikinggan muna natin ay yung biktima. Once na nagsalita at naglabas ng ebidensya si suspect, at si suspect ay not guilty, di ba? Doon dapat magbago. Pero kung yung tinatago natin kung sino tong hayop na to, paano magkakaroon? Magano tayo eh. Nagkaroon kasi ng interview na kailangan dapat daw may proper channels. Ano ba yung proper channels na yun? Nagkaroon ba ng posting ang mga proper channels na eto pala, eto yung help desk. Wala naman. At the end of the day. At kung may help desk, pakikinggan ba sila? Or, Hindi. Baka. baka. Di ba? Nandun pa rin tayo sa Pero baka. yung pagkakaalam ko kasi sa mga ganyang issue, kahit sa public domain, 'di ba may pa naman 'yan, like may steps, 'di ba? Like may magre-report, and then pag may nag-report, dapat may nagre-record. Yes. Either in print or 'di ba, for example, nagpapa-blatter ka, 'di ba? Doon mo sinasabi yung full details. And then hindi nga muna dapat barangay muna. And then pag hindi kaya ng barangay isettle, saka siya umaakyat sa pulis, sa sila nagpapa-blatter. sa barangay kasi, ano yan eh, kailangan dapat magbate. Oo, pag Oo. hindi ma-mediate, Oo. pag walang parang bate na maganap, Gets, saka siya Oo. umaakyat. gets natin yon. Dapat may magbate. Pero, ang ginagawa kasi ng barangay, tinitake account niya. Oh, yun Diba? nga. Ibig sabihin, pag ito, umulit tong hayop na to, May record ka na. may record ka. Diba? Oo. May tanong ako. Kasi di ba, may mga batas naman tayo, may proper channel, sabi pa nga. Mhm. Pero bakit nagre-resort yung mga victims sa Reddit? Sa Reddit. Okay. Di ba? Parang, kasi hindi lang naman sa mga ganitong Mm. instances. Parang, yung pagkakalam ko nga, hindi ako social media savvy, pero pagkakalam ko yung mas, yung criticality, hindi ko mag-post sa Facebook, di ba? Same kasi yan Sa Reddit sila. nung nag-Twitter. Mm. Diba palaging may nagre-release ng mga kwento nila sa Twitter. Threads yun eh. Mahaba-habang threads yun. Yung, itago na lang natin sa
Ah, Mm. ano yung nangyari nun? Nung pandemic yun, naalala ko yun. Sobrang clear Hmm. na may kink pala siya. Mm. So, And totoo yung ano yun? kink. Yung marang, ito yung gusto kong Special, gawin oh. sa kwak, 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 kwak. May ganun ba? Hindi, kung ba yung kink, parang, hindi ko alam kung applicable lang siya sa sexual preference. Like, for example, mahilig kang kinikiliti sa paa. Oo. Mga ganun. Parang may, Fetish naman ay yun. fetish yun. Ang Yung kink talaga yung, yun yung gagawin natin once na gagawin natin yung sex. Yun. Sige. So, nung nireveal yun, nung biktima ni Ninong Hmm. is nag-click lahat na totoo pala yung sinasabi ng biktima. Hmm. Di ba? Parang- Dalawang biktima na eh. Oh, parang nagkaroon ng, nangyari din yan sa Oo. Nag- Oo, so kung Oo. lumabas na yung lahat ng Oo. Pero until now, ano pa rin naman siya? Sikat pa rin Active. naman siya. Active pa rin siya. And I think yan yung rason kung bakit yung iba nagre-result na lang sa Reddit. Which is, Oo. every victim is valid until it was proven hindi kayo totoo. Mm-mm. Mm. Kasi parang feeling ko din kaya may ganun. Kasi parang sino naman yung parang nasa tamang pag-iisip na magkikwento ng ganung karimari-maring na bagay, Mm. diba? Na parang you will humiliate yourself in public. Ang ginawa pa Just nga, to di be ba? heard. Diba? Inanonymous na lang Mm. ni girl. Mm. Pero, girl. guy, Guy. sorry. Girl, guy, they, them, she, her. So, Halaman. Yan, halaman na lang. Hindi pa identified yung identity. Hindi pa identified. Pero kasi, inopen ko na eh. So, the story goes like this, okay? Harassment culture in production companies. Came across this comment from a post and I think this should be exposed to prevent it from happening again. Whether this specific case is verified or not, we cannot ignore that this is the reality in this industry. If this really happened, it's absolutely disgusting. The people behind this incident reek of privilege, acting as if they're the status or talent gives them a pass to violate others. Mm. People of this have no place in theater. Theater should be safe space, not a hunting ground. Kaya pala wala daw tayong sense of humor kasi ganito ang sense of humor nila. Mm. Again, wala siyang pinangalanan. Di ba? That's why we keep on guessing. I mean, may lumabas 3 pangalan, tapos naglabas ang Taguro Network ng isang statement, tapos sa statement, meron silang minention na clue, pero again, wala pa rin. Pero no, yung Pero feeling ko, dahil hindi naman sila yung proper authority. Ang magsi-circle back pa rin tayo eh. So, sino ang proper authority natin? Kasi 'di ba, union guild si Taguro Network eh. Yeah. at saka Pwede siyang baka mag-step up, Investigate. 'di ba? Pwede siyang mag-step up, pero I think wala siyang power over. Oo, kasi nga kahit nga yung statement how nila, about yung 'di ba? Kahit yung statement nila, minention nila yung extended community. how about Then, yung ibig yung isang network na malaki? Yung
Si CPP Hindi. NFA Rice. Hindi. Yung Ay, sa paano yun, theater. Mas Hindi mataas yung ba? sa theater. Di ba? Meron sila. Yung Ah. isang member, yung company na yun, di ba? Ang tanong, member ba talaga? Well, totoo naman kasi nag-award sila eh. Di ba? Kasi dun sa award, Kinebi, Life Award. Tama. Diba? Pwede. Kasi member naman siya. So, parang technically, Dapat may statement. meron sila yung parang organizing body kasi ng theater network na yon. So, pero yung tanong ko lang, kasi nga 'di ba, parang bakit humahantong sa online? 'Di ba kasi sabihin na natin 'di ba, na meron naman talagang proper channels for harassment kahit within our legal system, 'di ba? So, yun. Echo Parang- chamber din kasi ang online. Sabihin natin, malaki naman talaga yung community. Ayaw kong sabihin yung term na industry nga. Kasi Hindi naman siya parang industry. exclusive din yung industry. Oh, exclusive siya. Kaya hindi natin alam kung yung whistleblower ba, yung victim, is member of the ano. Oo, natural. Yes, kasi Oo. Kung member siya, di, yun nga, may jurisdiction. Oo. So, Although, hindi lang na yung tanong, baka, kasi inano ba niya to? Ibinigay ba kasi niya dun kung, sa... kung titingnan naman natin, may legal system naman ang Philippines when it comes to harassment, abuse, and all. May Magna Carta for Women tayo, and other laws. mhm. Pero yung problema, ay kasi yung nagiging problema dito is laging na-exclude ang arts. Ang art. Pagdating sa mga ganyan. Actually, hindi, just because you're an artist, you're an actor, producer, whatever, it does not exclude you from the law. So, ang tanong, bakit hindi na lang, for example, in-report sa police or Ang ano kasi yan, baka yung mangyari din kasi, for example, baka sabihin din ng mga police, ay, minor lang yan, hindi Oo. natin yan. at saka I will circle back sa usapan namin ni RJ kanina na ang victim ay victim din. Ang suspect ay naging victim din. 'Di ba? Mm. So ibig okay, hindi porket sinabi ko 'yon, Hindi ko absuelto ka alam, na. Hindi ko alam. Pero kasi Oh. at the end of the day, meron kang utak eh. Tama ba na manghipo ka? Hmm. 'Di ba? It's because naranasan mo yun. Oo, kasi naranasan mo, sinabi nung senior mo. Hindi joke lang yun. Ikaw naman, sineryoso mo naman. Diba? Pero yun nga, kasi parang they get away scratch-free. Kumbaga, walang nagagawa nila yun. Kasi nga, nakikita rin naman nila sa paligid na yung mga gumagawa nun before, since time immemorial, is hindi naman napapunish. Minsan pa nga, Nagiging Kahit national magaling- artist. dahil magaling sila, Pwede ba nasa diba? isang play yun ng BLF? Yung dominador. Oo, pero Yun naman yung kwento nun eh, diba? Ayun nga, Na- oo. Nagkaroon din ng issue sa writing community natin, di ba? Kasi, sorry pero medyo magulo yung story na yun eh. Pero anyway, yun nga, parang, baka yung, mata na panood yung rerun. Uy, napanood ko yung rerun. Yung rerun yung naguluhan ako. Kasi parang, from the very beginning, si Dominador, ayaw niya. Ayaw niya maging national artist. Mm. And then parang from in just one snap, lahat sila was like, hindi kasi ginawa mo to sa akin. Uy, pero Tapos in itong fairness, lalaki, itong si Dominador naman sabi niya, sinong maniniwala sa'yo? Ako si Dominador, national art. Like parang, Uy, pero in fairness din ha, kasi nga,
tumulong din ako sa pag pag-nominate ng national artist, tsaka pag nung mag-asikaso ng papers. Alam nyo ba, nasa criteria ng national artist, walang moral something. O yun nga eh, di ba? Diba? Wala siyang moral criteria. Like, Kaya, shout out, Gary Granada, ikaw lang ang may moral. Kaya dapat ikaw lang ang dapat maging national artist, kaso ayaw Uy. kong kunin. Meron pa, Merlia Lunan, Lualati Lualati Bautista, Yun, Love Diaz. Love Diaz. diba? So, yun nga, parang walang moral criteria. Like, naging mabuti ka bang citizen? Kasi, diba, parang yung nangyayari, minsan, pag nagiging national artist na yung tao, di ko lang alam kung High and mighty na siya eh. na parang yung mga pinaglalaban nila nung bata pa sila, parang yun. Pero yun yung ginagamit ng, Bumabaliktad. yun yung ginagamit, di ba, ng estado na, for example, bakit hindi si Nora Honor na gawaran agad or si Dolphy, di ba? Kasi nga, ginagamit na excuse ng state yung ano nila, yung moral ano nila, Oo, yung moral. Moral weaknesses. moral weaknesses. Pero Weaknesses. actually, Mga bad choices politics in lang life. naman talaga. Dahil kung titingnan mo, sabi nga niya, wala naman sa criteria. Oo. Oo, Like- as long as yung art mo, mahal siya ng nakararami, and then yung superior yung craft mo, Mm. nakatulong ka sa young artists na ma-develop din, ganun, swak ka na. Tsaka 'di ba? Ito ha, kaya advocate ako ni Nora Honor as national artist. Kahit si Dolphy. Ako rin. Naranya! Naranyans, hindi kami Billmanians. Ang ano lang ba yung naging problema ni Nora Honor? 'Di ba yung Ano siya? drugs, 'di ba? Mm-mm. Pero let's look at the history of her filmography din. Siya ang kauna-unahang indie film producer. Tapos isa pa, I think, hindi naman siya about sa pagiging artist niya. Actually, undisputable yung pagiging Oo. artist niya, di ba? Pero may politics. Oo. Ganun talaga. Alam natin yan, yung politics talaga. Ganun talaga yun. Same as Dolphy. My God! Hindi ba natin kayang ibigay na lang kay Dolphy yon? Ang tanong ko, si FPJ, di pa national artist, di ba? National artist na. At national artist na siya. Kaya nga, ayun, di ba? Si FPJ, siya rin ang kauna-unahang indie film producer. Siya yung nagpo-produce ng sarili niyang pelikula. So, di ba, hindi ba yun counted para kay Nora Honor? Ako na ang susunod. Ay, wow. Alam mo ba kulang? Ano? Pera. Mali. Cancelled! Pero anyway, yun nga. So, balik tayo dun sa harassment. Pabasa nga ulit yung kanina binasa ko. Okay, so, Parang may gusto kong i-re-up doon. ito. Meron pa dun sa taas eh. Careful, there's one being mentioned here that houses a predator. He grabbed my friend's crotch and pretended that it was just for fun. My friend never returned to theater ever again. Yeah. Just make sure that you protect yourself. Yun yung mga ano, no? Yung mga taong hindi na bumabalik sa teatro, yun yung nakakalungkot. Maraming hindi bumabalik sa teatro. Kasi hindi lang naman siya about yung abuse, hindi, di ba? Hindi lang naman about sexual abuse. Kasi titingnan mo, ang daming forms of abuses sa Marami. theater na leads to someone Waiting. quitting, Full time. tapos nahihirapan ng bumalik sa theater, di ba? Tsaka imaginein mo ha, ilan doon sa mga umalis, ilan doon yung mga inabandona na ang teatro altogether, ilan doon yung mga
nakaranas ng ganyan, ng mga abuse na ganyan, na mas talented pa sa kung ano ang meron tayo ngayon. Kasi for me, alam mo, it's really a problem of the structure. I think Oo. yung sistema na nag-perpetuate sa ganitong practice. Kasi para sa akin, for example, ano ba yung nagpapalakas? Diba sabi nila, people, these have no place. Sabi na parang, akala ba nila yung talent nila gives them the authority Yes. to become, to violate others. Because it's really, parang nandun pa rin yung structure, yung hierarchy, yung feudal na sistema na, kami yung nasa taas, Kayo dyan. kayo dyan, pag lumaban ka, sabihin natin, hindi naman lahat sexually abuser. But that's the kind of structure na Pero piniperpetuate natin, lumaban ka sa akin, di ba? so, yung pangalan mo, tatanggalin ko sa Taguro Network. O lumaban ka sa akin, hindi ka makakast. Yun ang Lumaban ka sa akin, hindi ka mapopromote. I-report ko kayo lahat para matanggal kayo. Oo. Mm. I remember one story. Member din namin siya. I'm not, mention ko ba? Wag na. Wag na, wag na. Wag na. Member din namin siya sa Anthem, no? Her story goes like this. Itong nag-workshop siya. Hindi ko na rin mention yung company, pero malaki ang kanyang reputasyon. Okay. Now, nag-workshop sila. And then, one day, yung workshop teacher pumasok ng lasing. Ng lasing. So, nagturo siya ng lasing. And then, this person was like, sobrang famous yung apelyido niya. Famous yung apelyido niya. At famous siya as an actor, assistant director, ewan ko, nagde-direct talaga siya eh. Famous. Di ba? Pero one day, pumasok siya, lasing, nagturo siya ng lasing, tapos sinigawan niya yung buong batch nung kaibigan ko. Fellows. Sabi niya, because of you, motherfuckers, I become alcoholic again. Di ba, power tripping yun eh. Hindi, ikapangyarihan ka eh. Kaya kaya mong gawin yun. Yun yung, oh my God. Pero yan lang. Kasi nga, paulit-ulit na may ganyan. Sa music, sa film, sa literature. Diba? May mga ganyang tao na ginagamit yung pagiging mentor nila para makapang-violate ng iba. So, ang tanong, ano yung ginagawa naman ng art sector natin? Diba? Like ng NCCA, ng PCC, yung mga ganyan. PCC, hindi ko pa naririnig yun. Sorry, guys. Hindi, PCC, PCC, NFA, PDF. Guys, yun. So, parang, alam naman natin na may mga ganyan, di ba? Na parang, pero yung mga taong nababalitaan na nanghaharas, nang-assault, nanghihipo, minsan pa nga nang-re-rape. Yes. Bakit andyan pa rin? Nandiyan pa rin sila. Andyan pa rin, tumatanda na lang, natitigok na lang. At once na natigok sila, sasabihin nung kaibigan, nung biktima, para makamove on ka, patawarin mo na lang. Ako, alam nyo, masasabi ko rin naman na, to be fair sa theater community, yeah, it happens. But I also think na kung ganitong klaseng mga violations, obvious, nangyayari din siya sa ibang, di ba? Profession, sa education, di ba? Education, BPO. Oo. Sa
Kahit sa mga pulis, di ba? Oo. Ito nga eh. Meron siyang, yung experience mo na nahipuan ka rin, di ba, ng district supervisor. Hindi, superintendent. Ay, superintendent. Picture kami, tapos ginanyan niya yung kamay niya. Kasi kami magkatabi. Tapos, akala ko okay, accident. Pero as in, naramdaman ko yung ano. Accident. Yung intent. Akala ko Aha. accident. Pero nag-text siya sa akin afterwards. Ano yung sabi? Hi, Pogi. Magano tayo, kape, parang gano'n. Oh, pwede bang makipagkita, pang ganun. Uy, di mo nasabi yung detail na yan sa akin. Sabi. Pero hindi. Tapos gumanan. Yung tipo lang na part. Tapos gumanan sa phone. Yun yung weird kasi akala mo accident lang, tapos biglang may May intent. follow-up na. Oo, Oo. Na gano'n. yun. I think, yun. To be Ano fair, yung dun sa na-feel mo theater, eh? I think, Ayun na-feel mo, nung Parang time na yun yun. na-confirm na-validate ko na, ay, ano pala yun, inano pala niya. Do you feel violated? Yeah, I feel well. Sabi pa nga nung mentor ko, nakasama ko na, ano, yan natin, susulatan natin, reklamo natin. Ano. Pero di ba, parang, paano mo lalaman ba? Kasi pwede niya din sabihin, aksidente lang yun. At saka joke lang yun. Gaganan sa'yo nun. Tumawa ka nga eh. Kung mag-report ka naman, baka yung pagre-reportan mo, hindi kasi seryoso. Yes. Meron din ganun eh. Kaya yung mga tao rin, hindi sila empowered na magsumbong. Parang gaganito yan eh. Parang i-joke lang. Kalalaki mong tao, wala kang ginawa. Kaya, ano pa rin siya sa kultura natin, mga Pilipino, yung pagiging feudal, yung pagkakaroon ng hierarchy na pag tinitingnan natin yung mga nasa taas. Di ba yung sa joke nga ng mga culpas, di ba? Uy, malaking binata na si ano. Binata ka na. Binata ka na. Na parang idadaan sa joke, pero may mga ano naman pala. Di ba? Parang sinabi nga nun ni James Caraan, ba't kayo tumatawa? Krimen yun, di ba? Di ba? Di ba? Pero, yan nga. Pero, bakit na ang laki ng ano natin sa theater? Di ba? Bakit ganun tayo ka? Tolerant. Hindi. I mean, bakit kailangan nating pakonsensyahin yung community? Oo eh, no? Diba? Ito, I will read the response ng CTV. CTV. Alam niyo na yan, CTV. Kung nagre-reddit kayo, alam niyo na kung sino to. We've been made aware of the conversation circulating online, and we take the allegation seriously. As a company, we've always aimed to create a safe environment for everyone we work with. This is reflected in our policies, our clear grievance channel, open lines of communication with our leaders, and other practices that support our team members. If anyone has direct experience or first-hand information to share, we encourage you to reach out to us through info@ctb.com. Muntik na. So we can conduct an investigation and care and responsibility. What's shared with us will be treated with discretion and used only for this process. Thank you. Tama nga naman. Oo, pero ako na-experience ko rin yan. Pero hindi naman siya about art-related. Kasi nga, diba, dati ako COS, teaching employee sa isang state university. Tapos, syempre, nung pandemic, as in, diba, alam mo naman, pag COS ka, 6 months delayed yung sweldo mo. So, syempre, nagpa-panic attack na ako nun. Kasi, di ba, pandemic, lockdown, wala pa rin kaming sweldo. So, may I post na ako sa Facebook. Na parang, tapos yung nangyari, medyo na-demonize ako nun. At na-red tag. Kasi Red nga, tag di ka ba? pa, no? Kasi nga, European and all. So, parang, yung nangyari is, parang sinabihan ako na, bakit may post? Pwede mo namang privately i-report within the institution, di ba? Because you said that? Pero yung tanong kasi, di ba, for example, magsulat ka,
natatambak lang yan sa mga Ah, folders, mga documents, yes. and then, mamamatay na lang ako. Yun na yung parang Ah. wala pa ring response, di ba? Kaya minsan talaga yung mga tao, nagre-resort na lang sila na mag-post online. And Kasi yan, nga, di ba? at least doon, Ah, may mga tao na mas makaka-advise sa'yo ng mas maganda ano yung mas gawin. maganda gawin? Oo. And that's why, on the comment section, one of the top comments is, appreciate CTB for issuing a statement, but not sure if emailing the company where this abuser is a founder Oh. is the best course of the action. Mm-mm. I'm seeing this as a corporate world thing since the abuser is one of the their big bosses. Mm. As they said, never trust the HR and anonymous survey. Mm-mm. Sabi ni OP, yung nag-post, is a crisis PR stunt. Imagine emailing a corporate email to voice out your essay experience. Gago ba sila? Mm-mm. Mm-mm. Second comment, bakit papahirapan yung victims kung sana isuspend ang person involved sa issue? And also, that's damage control stunt. Yung email na yan. Oh. If I were one of the victims, I'd be cautious. For me, I would rather speak to other victims than the organization Oh. that represents the abuser. Though, I can only imagine what the victim had gone through. Hugs to everyone Di ba with yun nga, consent. di ba yun na rin yung nangyayari kay Epstein, di ba? Namatay na lang siya at lahat, saka lang lumabas yung mga Bilang ebidensya, kay di Einstein ba? yun, di ba? Bill Clinton, Oh, Donald yung Trump. Yung nangyari, yung, di ba yung ano, Yung kay yung Jay. NS. Oo. Okay. Yun din, nagpakamatay na lang para Di ano. ba meron din yung nasa Senate, di ba? Na-report din siya sa, di ba? Si Jingle Botomesa. Yung gano'n. Oh, Jingle pero Botomesa. ako lang din, in response to that, ako, di ba, kasi nga, kasali ako sa isang festival, di ba? Oo. So, actually, nung pumutok yung issue na harassment na yan, nagpalabas ang PCC ng parang statement nila na tayo, lahat ng kasama sa festival na to, meron tayong parang safe space handbook, kinemer, na kung ano man yung mga nakasulat dyan is, parang, Pwede yung sundin. kasi sa buhay natin, susundin natin dapat. Pero ang tanong, di ba, parang every beginning of that festival, may ginagawa ba kayong orientation naman lang, di ba? Kasi hindi mo naman ibig sabihin na pag may handbook ka, binabasa yan ng mga tao. Di ba? At least, kung may orientation ka, day one pa lang na, kayo actors, kayo directors, kayo writers, kayo dramaturgs, meron tayong rules na sinusunod. And then, ito yung mga proper channels kung may mga hindi sumunod sa mga rules na to. Diba? Oo. Kaysa kung ibibigay nyo yung burden ng info doon sa mga tao na nagpa-participate, na parang trabaho nyo yun din. By the way, Na naabutan ma-orient. ko yung libro na yan, yung book launching na yan. I downloaded it. Hindi ko binasa. Ang haba eh. Yun nga. Hindi ba dapat abogado ang nagbabasa Di doon? ba parang pwede mo Parang naman pinahirapan i-simplify. Parang pinahirapan mo pa yung victim niya. Oo. Ikaw na nga yung, Di ba? Yung parang yung pwede mo naman gawin na parang citizens charter na Oo. step 1, may nangyari sa'yo. Ito Okay, nangyari may sa'yo. chart. Flowchart ha. Ganyan. Ito nangyari sa'yo. Report ka kay ganito. Report ka sa ganito. Hindi nag-respond. Report ka sa amin. Ganon. may isang alleged, nakasama ngayon isang malaking personality na. Ngayon, no? Ngayon. Kaya, di ba nga yan, Panaan ng to be honest, sinasabi ko na yan. Ano yan eh? Kung siya man yan, kung siya man, kung isa man siya. kung isa man siya,
sorry for this ha, pero magseryosohan tayo. After 1 year, 2 year, or kung makapal ang pagmumukha mo, ikaw, magsasabi ka lang na, uy, tanggap ko yung fee ninyo, gawin ko yan. Meron ba ganyan? Brad, ganun naman talaga yun. Kaya tignan mo, ang daming nagre-return. Pero ang return nila sa sorry for that, pero magkaaminan tayo. Yun naman talaga eh. Well, Wala lang. Yun nga, parang nakaka-disappoint lang din na supposedly sa arts, di ba? Sa arts sector, kailangan mas mulat tayo, mas makatao tayo. kaya nga parang di ba? magnified Tapos, siya eh. Kasi nasa, yun nga, arts eh. parang all the more na hindi mo Diba? siya. Actually, wala namang specialization yan. Yung morality, di ba? Sa trabaho kasi, Mapa-artist ka, Oo. mapa-politiko ka, mapa-ordinaryong tao ka, ang Gawin difference talaga din yung- kasi, mabuting tao. sa yung work, like corporate work na ginagawa ko, I can just say sa manager ko na, ma'am, itong babaeng to, yung mga ginagawa ko, tinatapon niya na lang sa basurahan. Which is important sa pagtuturo ko. Ginanong ko sa manager ko yun. What happened? Siyempre, nag-usap sila. Nagkaroon ng mga So, okay lang kami doon. Mm. Ngayon, sa arts kasi, lahat yan. Sinasabi nga we're living at the glass tower. Mm. Everyone can see us. Pero kung yung glass tower na yon, nilalagyan mo ng kortina para, Or linalagyan mo ng dumi. di Diba? ang hirap. Pumapangit. Hindi na siya prestigious tignan. Parang, sa first floor, ang transparent. Pero bakit dun sa third floor, nakaano sila? Ano meron dun? May ganun ka na eh. Private event. May private event dun. Sumusubo si Kinagat ni PS yung binili niya. Ganun. Pero kasi, nandun tayo eh. Same as politicians din. Glass sila. Actually, parang hindi naman glass. More on, nasa elevated position kayo. So, mas kita yung mga kababalaghang pinagagawa. Kaya, parang, Mas mahirap i-ignore yung... sobrang hirap i-ignore niya. Kasi, eto rin, nag-exist din tayo dito eh. Even though, tayo ay anarchist activist. May pangalan na tayo. Pero, Charot. Artivist, concerned artist. Anarchist activist. Yan, gano'n. Even though, yun yung distinction natin. Mga, tayo, suicide bomber ng karir natin, ng culture, ng art. Hindi po. Pero wala po kaming bomba. Bomba Suicide lang, Mambubulabog soon. kami, mambubulabog. Bomba oops lang, soon. Mambubulabog lang kami. Ano. Pero, di ba, parang kinagagalawan natin siya. Dapat concerned din tayo. Oh, Kagaya nung hindi na-corrupt na video natin na ginagawa natin to, sinasabi natin to kasi it's part of love, frustration, anger, na naghalo-halo na. Ako yung ano ko dyan is, although, hindi ko naman yun naranasan, yung ganun, but generally abuse, no? Ako naranasan ko. It's because nga, nakikita ko yung power structure, Oo. kita ko how hostile yung hierarchy, lalo na sa
lalo na sa practice mo as an Oo. artist, di ba? Kasi Mm. dapat goal mo talaga is towards freedom, di ba? Mm. So yun lang yung mabigat sa akin na I think na sana yung espasyo natin, yung community, yung komunidad natin, hindi na natin hinahanap yung hustisya, 'di ba? Hindi na sana pahirapan, Mm. 'di ba? Sana dumating yung panahon na hindi tayo takot, 'di ba? Kaya nating lumaban, kaya nating mag-speak up, hindi tayo sa-silence, hindi tayo i-isolate, i-alienate, Mm. 'di ba? Yun Kagaya ng pang-alienate sa'yo. galing ka sa Mars. Talaga Mars eh. Pero yun lang, kasi nga, di ba, parang, di ba, kahit nga, kung i-relate din natin siya ngayon sa reframing ng mga GE, di ba, kung titingnan natin, ang arts talaga, as in, feeling ng mga artists na, lalo na dito sa Manila, na parang nasa high tower kayo. Pero putang ina, pare-pares lang tayo ditong marginalized. Lahat tayo. Diba? Tinatanggal na nga yung mga arts, humanities, and ethics na mga subjects, di ba, sa curriculum, di ba? So, the mere fact na specialized na ng sobra ang access to arts, di ba? And then yung access sa funding, sa arts and culture, na parang wag kayong magaling at magbida-bida na porke andyan kayo sa mga posisyon ninyo is parang may power na kayo na mang trip ng Ah. Kasi to be honest, wala rin kayong pera. Wala kayong... Wala kayong Susceptible din kayo. susceptible din kayo na ma-erase, That's di why ba? it's At important. ma-reframe. That's why di it's ba? important na hindi lang talaga kayo mag-rely sa audienceship nyo. You have to rely on the community kasi sila yung foundation na Merong isang malaking komunidad sa bawat sektor. Kagaya ng sektor ng arts, malaki na komunidad niyan. Oo. Pero yung point ko lang, kumbaga, kung tatapusin ko lang yung statement ko, yun na nga, parang marginalized na tayo. Oo. Tapos, magkakainan pa tayo sa kada isa. Di ba? Parang napaka-predatory, napaka-piranha-ish. Di ba? Na what if magtulungan na lang tayo? Kasi yung nangyayari, every time na may mga tao na ganito, mga sexual abusers, na andyan pa rin, lalong natatarnish yung reputasyon ng art community. Lalo tayong nababawasan ng integridad. At dahil dyan, mababawasan din tayo ng funding, ng supporters, di ba? Parang paano naman tayo makaka-encourage ng mga tao na pumasok sa arts, magpatuloy sa arts, kung tayo mismo yung sumisira nung image na yun, di ba? Parang yung pagiging, yung pagkakaroon ng moral integrity. So, at wag niyong ipa-power trip yung yung mga bagong sibol, di ba? Hindi nga kasi Yung mga ganun kasi yan eh. Threat ka. Problema ka. Bago ka eh. Kaya mong gawin lahat. kasi yung ganyan yung anong klaseng culture yung may papasa mo sa iba. wala na tayong papasa kasi mag-end na ang world. Mag-e-endo na. Andun na nga yung andun na yung Tomahawk missile sa Tacloban. Boy, speaking of endo. Di ba? Wait lang. Di Oh. ba yung yung mundo, parang tinatanggal niya ng dignidad ang mga ordinaryong mamamayan, yung mga journalists, yung mga cultural workers, yung mga nagre-research sa kanayunan. Lahat ng tao. Diba tapos tayo, parang ganun pa yung Ewan ko nga eh, kung, alam mo yun, parang nandun na rin ako sa utak na conspiracy theorist na rin ako. Na parang, what if gawa-gawa to ng gobyerno para
i-divide and conquer tayong mga theater artists. The systems. Ay, parang, may ganun na eh. Parang sabi ko, tangina masyadong. Ako iba yung belief ko eh. Kasi may nabasa akong dati na nakalimutan ko lang yung theory. But anyway, yung sabi doon, lahat ng kasamaang nangyayari sa mundo ngayon is part siya ng cleansing. Yung parang pupunta tayo doon sa peak, tapos magre-rebuild. From there, doon tayo Ako naman. magre-rebuild kasi pag wala ng kabutihan, di ba, doon ka magsisik ng kabutihan. So parang, lahat na ng kasamahan nangyayari ngayon. Feeling ko kaya naman din, bakit natin ito ginagawa, di ba? Kasi ini-struggle natin siya in the present tense. Na hindi natin inihintay na, nandun na tayo. Kasi naniniwala tayo na, yun nga eh, kahit nga yung statement ng Taguro, di ba, na from our extended community, siguro, bahagi tayo nun. Bahagi tayo nun. Extended tayo na extended Kaso, community. ngayon, Parang, yun nga, na siguro sila, may community sila na, ikaw, kasi, nagtateatro ka pa rin eh. Ako, tatatro ko sa sarili. experimental na lang ang gagawin. Well, yun lang na may struggle sila. At ngayon naman, yung pinagsasabi namin dito, yung dinidiscuss namin dito, yun din yung struggle namin. That's how we struggle maybe for kung ano yung gusto namin na magiging future ng theater, ng extended Ang community. extended community. Or, di ba? Ako siguro, kung may parang, closing na ba to? Ilang minutes? Hindi, 2 hours and 1 minute yun. Anyway, ako siguro kung may closing statement man ako, siguro, kaya siguro walang nagko-confide kasi walang taong nagki-care. Immediate person na nagki-care. Baka busy lahat sa paggawa ng palabas. Hindi, Busy sa pagiging sell-out. Oo. Baka busy tayo sa mga buhay natin. Baka Kaya, hindi na tayo humihinga, hindi na, nagpo-post, nag-reflect. baka hindi na tayo nagkakaroon ng chance makinig kasi nga busy tayo sa mga kanya-kanya nating buhay. Siguro, pag may magkwento ng ganyan sa'yo, una, huwag mong i-debunk. Pakinggan mo muna, diba? Yun. And then, tulungan mo yung tao na ma-process yung pinagdaanan niya. And then, hopefully, yun, kung may kilala kayong professional na pwedeng makatulong, yun. Kasi, feeling ko naman, kailangan lang din ng mga tao na makikinig. Kasi alam naman natin na talamak yung mga ganyang pangyayari. So, yun na lang. Huwag nating gawing joke. Huwag nating maliitin yung tao. Huwag natin i-debunk yung tao, i-gaslight. Pag nagkwento ng mga ganyan. Kasi malaking tulong din na lalong palakasin yung loob nila na mag-report to a proper channel. Proper channel. Pag may taong naniniwala, 'di ba kahit yun lang, first step na matulong natin sa mga tao na may ganyang experience. Yun. At unawain, bakit nangyayari ito? Bakit? Kasi, Sinasabi ko nga eh. Parang, Si Andres Bonifacio ba? Andres Bonifacio, makarisa kay Aurelio Tolentino nung ginawa nila yung Teatro Porvenir. Naging terror kaya sila? Di ba? Parang, is there an instance na si Andres Bonifacio, nakita niya yung aktor na nagkamali ng linya. Sisigaw-sigaw. Tapos sisigawan niya na, hindi mo ba alam? Ako yung totoo ng Pilipinas. Punyeta ka. Mga ganon. Yung mga Diba? Spanish person. May mga, alam mo yun, tumatakbo yun sa utak ko every time na pinag-uusapan tong ganitong bagay. Kasi, sigaw tayo ng sigaw. Itong mga companies na to, ng kalayaan, ng pagbabago,
ng kung ano-ano. Pero sila din yung diktador sa loob nung Mm-mm. community nila. Tapos alam mo kung ano yung pinaka-cringe ko na narinig galing sa isang malaking theater company. Sinabi ba naman nila doon sa mga guest artists nila na kung meron man kayong napalitaan, nakita, na hindi maganda, sana wag nyo na lang ipagsabi. Hindi yan non-verbatim Non-verbatim. yan. Pero yun yung general gist na parang, Oo. bakit? Di And- ba alam nyo naman pala na may nangyayaring hindi maganda? Oo. Bakit nagka-cover up pa, di ba? Parang hindi nyo na lang i-correct para din ma-encourage yung mga tao na makipagtrabaho sa inyo, di ba? Ito, take this as a grain of salt, no? Sa mga nanonood sa amin. There is one time yung friend ko, yung minimension ko, out of the open ko na rin yan. Yung friend ko, director siya, and then, kinikwento niya sa akin yung experience niya kay National Artist of Theater, Rolando Tino. Mm. Kado lang, Pilipino pa yun eh. Mm. Di ba? Ngayon, every time na nagkikwento siya, tumatawa siya. Mm. Pero alam mo yung, Self-deprecating yung... dahil victim ka rito, ba't ka tumatawa? Until may drinop siya, na parang, libre lang yung pag-aaral namin sa CCT, tapos tuturuan kami ng Rolando Tino. Ngayon, pahihirapan kami ni Rolando Tino. Na ito yung papagawa niya sa amin, ito yung yada-yada-yada. Mm. Tapos, yung mga aalis, bobo sila. Mm. Pero kaming mga mag-i-stay, matatalino kami. Ang sakit ng history na ganon ang nagkikwento. Well, I think it's very Relatable. Darwinism. No? Yeah. Survival. Survival of the fittest. So, I think it's the philosophy of Rolando Tino na ginagawa niya. Na, yun. Pero di ba naging golden standard na rin si Rolando Tino. Ilan ang gumagawa ngayon ng mga Rolando Tino plays. Kaya nga feeling ko nga pag may zombie apocalypse, hindi ako magsusurvive. Hindi ako ganun ka. Hindi naman. Kasi, ako, I'm a Marxist. So, I believe in cooperation. Wala. Yan nga, pero kung walang cooperation, yun Kasi, din. Kasi yung iba-iba naman yung ano natin, yung ability, yung capacity natin, di ba? Na, for example, merong malakas, merong mabilis, pero meron din analytical, di ba? What if magtulong-tulong tayo? what Do you if think, walang diba, hindi magtutulungan kasi Yun. kanya-kanya, no? Well, it's a matter of Ano yan eh? Tribalism din yan eh. Na parang, you're the junior, I am the senior. You respect me, I don't respect you. May ganyan. Pero alam nyo, yan yung ina-appreciate ko since ando naman tayo, pumunta na tayo sa zombies. Yan din yung na-appreciate ko sa Dr. Stone na anime. Kasi nga yun nga. Nag-drill tayo agad. Yun nga, yung concept ng different talents, diba? Na kanya-kanya tayong talent para tayo makasurvive as a community. So, yun. nakita ko nga 'di ba kasi nag-May 1. So nandun yung mga Kaibigan workers natin. diba? Kaibigan natin. May mga panawagan sila nung May Day, International Workers Day na itaas ang sahod, di ba bang buwis, Mga presyo na bilihin, mabilihin. ibaba, Pati tapos ang stress, mga ibaba. contractual, gawing regular, Oo. US, alisin. Diba? So, wala di ba meron din mga post na aggression. meron din mga post di ba na ano na yun nga yung mga actors din, mga artists, ay mga manggagawa din.
Tapos na-realize ko lang, tayong mga artists, we are over-romanticizing our status. Oo! Na parang, oh, I'm an artist, I'm an actor, this is a privilege, hindi lahat Nakakapasok. nakakapasok, hindi lahat naging artista. And then, dahil yun yung tingin mo, parang okay lang sa'yo na Busuhin ka. maliit yung sweldo mo, Oo! Tapos walang insurance. Wala. Tapos kasi nga privilege siya eh. Hindi, may insurance. Pero 50,000 mo babayaran, isang bagsakan. Di ba? Tapos, yung magbabayad, yung person, hindi yung company. Yes. So, yun yung pinaka-ano. Pero, makikita mo na ang lakas-lakas ng industry ng ng arts. Like, for example, ng pelikula. Oo. Kita sila. Diba yung Kaya nga ginigatekeep eh. mainstream eh. Di ba? Ginigatekeep ng mga hayop na yan. Kaya, okay. Di ba? Yan, nandun na tayo sa romanticism eh. Sorry sa pagmamaliit sa ating mga artist. Pero, naranasan ba natin yung lumabas tayo sa initan? Well, naranasan natin yon. Pero yung naranasan ba natin yung nakabilad tayo sa araw, amoy putok tayo, di ba? Hindi naman eh. Nandiyan kayo sa aircon. Amoy na putukan. Amoy na putok. Well, yun. Ano po to? New Year. Yung nakasama. Hindi, joke. Cut. Sorry for entertainment purpose. Joke. May mga entertainment purpose. Baka kasi makatulog kayo. Pero Oo. anyway, yun nga. Ako nga minsan, mas may respeto pa ako sa farmers eh. Oo. Kaysa sa mga artista. Kasi wala. Hindi siya Kaya kung hindi manood ng teatro ng isang taon, pero hindi ako mabubuhay kung walang Ah. pagkain. There's, alam niyo yung Team America Oh. ng South Park, yung gumawa ng South Park. Meron doon yung yung The Coalition of Celebrities. Tapos nandun si Meryl Streep, si Sean Penn, yung mga nagsasabi na, sorry, yung, guys, mga artista tayo. Ang hirap ng ginagawa natin araw-araw. Nagme-memorize lang tayo. Nandun tayo sa tent natin na may aircon. Or nasa... Tapos yung Van. nasa van tayo. Tapos yung nasa kabilang bansa, nagigera sila. Ang gumigera sa kanila ay ang Amerika. Like parang, shit. Totoo, yun, ganun ng mga celebrities. Like, bro, mga tiga-Amerika rin kayo. Isa rin kayo sa mga enabler niyan. Kaya yung paborito ko talaga kung ang kasihan ng kagalingan ng isang artist ay ang kanyang praxis. Para sa akin, yung magagaling na artista. Halimbawa sa Hollywood, si Mark Ruffalo. Sa Pilipinas, si Tuesday Vargas. Oo. Free Palestine! Yeah. Justisya para sa Toboso 19. Nice. Lang. Totoo yan. Imagine, si Tuesday Vargas, siya lang yung... Sabi ni Mark Ruffalo, I don't care about my career. Oo. Diba? Kahit si Javier Bardem. Yeah. Oh, di ba? Javier Bardem, talagang Oscars na Oscars. Sinabi niya, Free Palestine. Gawa ng bigla. Gulat yung mga Zionist, eh. Oh. Oy, speaking of Zionist, natatawa ako kasi in-interview si Gal Gadot. Oh. Bakit daw hindi na siya ma-attend ng Met Gala? Kasi daw, yung nangyari, dinumog siya ng mga besties ni Dua Lipa sa CR. Tapos sinabihan siya na, oy, Zionist ka. Parang gano'n. Ano yung tama nun? Kaya parang 2 years nang hindi umatan si Gal Gadot ng Met Gala. Kasi At saka, ang madumog at saka wala naman siyang talent, eh. So, duh. Pero in fairness, crush ko siya. Kaya lang. Maganda naman siya, pero wala siyang talent. Karel, no. Or yung enough champagne to fill the night. Anyway. Oh my God. Ako talaga parang
especially ngayon na nagsishift ako to underground Oo. art, di ba? Wala. Bumabalik ako dun sa idea na yung ginagawa ko, hindi siya career, but more of cultural work. So, sa partner ko, wala na akong career eh. Cultural work naman talaga siya eh. Hindi, walang pera. Sa cultural work. Ay, cultural work siya. Pero sa cultural work, wala talaga. Di ba? Kasi kung career Hindi talaga, talaga yayaman. Sorry, kung friends. titingnan mo talaga siya as a career, ano ka talaga, hahustle ka talaga, Oo. compete ka talaga, Compete ka, ka, sisiraan. Ano nga eh, nag-joke nga kami noon sa Panday Singing. Kasi yung bidang actress, absent siya sa rehearsal. Tapos yung isang ensemble, nakita namin, gumaganon sa puno. Sabi ko, parang may planong manglason yung babae yun. Bakit? Wala, yung parang naging running joke namin yun na pag uma-absent yung bida, sasabihin namin, uy, nilason ni ganito yan, no? Para maging bida. Yung ganon. Ganon. Basta, ang weird lang yung ginagawa niya, no? Pumipitas siya, tapos, inaamoy niya, kinagat niya. Tapos, dinilaan niya pa talaga. Doon ako nabaliw eh. Parang sabi, ginagawa nito. Aktor to ah. Ba't kumakain ng dahon? Baka yun yung kanya. Stress stick. Well, pag ganun talaga yung art, mas magiging responsible ka, mas magiging responsive ka, proactive sa ano ba talaga yung nangyayari sa mundo, sa kasalukuyan, sa lipunan. Kaya nga, meron din akong turn sa practice ko na ba't ako gagawin ng art? Parang, di ba, namamatay na nga yung mga tao eh, di ba? Pinapatay na nga yung mga Aktivista. Di ba, sinasilence yung Oo. mga tao, di ba? Karamihan ng mga aktivista na aktor namatay na rin. Tapos, ano nangyayari? Ano nangyayari sa ano? Yung pinakamahirap dyan, yung sining na pinapamukha sa'yo na tumutulong kayo sa pagbabago ng mundo o i-transform ang lipunan. Pero actually, nasa bubble lang pala kayo. Oo. Hindi. Baka yun yung ginagawa nila kasi ayaw nilang mamatay. Mas maganda yung seeding na nasa limelight kaysa yung nasa grassroots. Kasi kahit Ano yan eh? may parang may safety mechanism ka na, andito ako, nasa entablado ako, nasa PCC ako. Tutangin na. Let's talk about that also, yung grassroots, di ba? Nung pandemic, sumali ako ron sa makikita nyo ako, nandun ako sa PCC. Nandun yung pagmumukha ako kasi sumali ako ron. Tapos, theater practitioner. Siya yung founder ng PS. Alam mo na yung PS? Yung nagbibigay na award. Ngayon, parang nagsabi siya na, my goal is for when the lockdown is open, we will organize a community theater festival here in Manila. Luzon, Visayas, Mindanao will compete in Manila. Compete. Wow, daming pera ha. Daming lang pera panlipad. Yon. Tangina. Ngayon, eto yung update. I think last year, nakausap ko si Ate. Ate, hi. Si Ate, sinabi ko yun, kunento ko yun. Parang, ganito yung plano nila. Until now, hindi ko pa rin nakikita eh. Imagine, 2020 niya sinabi yun. 2025 na, wala pa rin. Tapos parang nagbigay ako ng doubt na parang, siguro kasi, malaking festival yun eh. Ilalakad mo sa PCC.
Blip! Ikaw na Ah. bahala. Ano? Correct. Ano bahala dyan? Lan. Lahat ng mga... Oo. Pero no. Tapos, sa ACCN, yan. ACCN. Ano na, journalism na ba to? Tapos, Dapat talaga meron tayong lista dyan. Ano? Ng mga acronym. NSPC. okay. Tapos, DTI. Ayan, DTI, Malikhaing Pinoy. Oh, Pinoy na malikhain ng ITD. Yan. Ano ba? STD. Na off the rails na tayo, guys. STD. Anyway, so yun. So, yun. Ngayon, Maraming Oo. gastos. maraming gastos, Kasi maraming kakausapin. festival. Yun yung sinabi ko, yun yung benefit of the doubt ko. Tumawa lang si ate. Sabi niya, ano? Naniniwala ka ron? Wala nga sa grassroots yung lalaking yun eh. Hmm. Which is totoo naman. Naalala ko lang din, yung may sinalihan kami na parang contest. 'Di ba? Yung sina Regine, Recent ba to? like 2 Oo. years ago. 'Di ba na national din yun na contest. And then, okay. So, every region, nagpadala sila ng 3 Musketeers. representatives. Oh. And then, yung nakaka-shit lang doon kasi nga, parang yung, puro dyan, yung entry na ginawa ng mga kaibigan namin, waray. Tapos yung mga nag-judge, yung mga taga Manila, so parang, oh, do you have any license? Yeah. So, Na parang yun yung laging nangyayari, yung parang tokenism na, okay, lahat dito sa Manila, 'di ba? Na parang yan din yung nangyari doon sa book fair, 'di ba? Na nasa abroad, 'di ba? Na pinalipad lahat ng prominent writers, 'di ba? Kaya nga sabi nga ni Ma'am Merly, parang bakit dito tayo mag-uusap-usap ng mga problema ng Pilipinas? Bakit hindi na lang tayo sa any part of the Philippines, mag-usap-usap ng ganitong mga issue? Kailangan pa ba natin pumunta ng abroad, di ba? Para pag-usapan yung ganitong mga bagay. Kasi, tapos pupunta ka sa Germany, gano'n, di ba? Germany. Kasi parang Switzerland. lilipad ka ng ganun kalayo para lang pag-usapan ang mga problema ng Pilipinas, 'di ba? Yung gastos kasi nga mahilig ang mga Pinoy na mga performative tokenism na mga paganyan na By the way, ito na. ginagawa raw. Quote ko rito si... Pero hindi naman maganda yung ano nila. Dito ko i-commend si Doc Nick na totoo siya eh. Totoo yung ibig sabihin niya eh. Na we chase Hollywood. We chase Broadway. We chase West End. Nakakalimutan natin na meron Pilipinas na kayang tumalo dyan sa mga yan. Kaya nga, di ba? Lagi tayong But yung idea natin is tumalo. Why do we always look at that? Kung titingnan naman natin yung foundation ng traditions, ng tradisyon ng pagka-teatro natin, hindi naman siya commodity, di ba? Parang nakita mo nga yung Teatro Porvenir, yung Ginamit siya pang laban. Aurelio For Tolentino, education. di ba? Very Kahit true. yung PETA, di ba? Parang yung foundation niya is the struggle of the Filipino people. Kaya, kung titingnan mo yung excerpt ng Babae sa Septic Tank, parang, di ba, nakikita, anong struggle? Di ba, anong premise ng ano nila? They're lost! Of course you will lost kasi nga, hindi tayo ganito as a theater. Oh, by the way, balik tayo sa Reddit tungkol dyan. Did you know na maraming kinakabahan? Okay lang yung taban. Basta Marami silang kinakabahan sa babae sa septic tank. Sa mga pasabog. Not because of the pasabog, Mm. but rather, maraming nakaka-feel sa Reddit na they're not going to touch
what needed to be touched. Ako, Mm. okay sa akin yung pagka-meta nun na utang ina, para siyang self-destruct I just want you to be truthful, to be honest. Oo, Text. pero yun, Huwag nyo nang i-perform. Just be honest. Just be sincere. I think, oo, nakikita ko yung vision nila. Pero, remember, kahit kayo maging payaman na nandun yung word na education sa pangalan nyo. I think education must respond to what is really happening Yes. in And the it's country. education na nga eh. So, dapat ma-educate ang lahat. Tsaka, di ba, sabi ko pa nga dun sa last na podcast natin na nakurap, paano naman tayo makakapang-educate kung 2K yung ticket, 1.5 yung Diba? And then, which is, we will go back sa sinabi ko dun sa nakurap. Nagkaroon ng Q&A. Ano to? Dun din. May Q&A. Sa ATEP. ATEP. Ano siya? Kwento siya ng HIV. Okay? Maraming nag-comment, nagbigay ng napakagandang mga reviews. Ang pinaka-favorite ko yung sex education that we all Filipinos deserve. Totoo yun. Napakaganda nung play na yon. However, nung nagtanong ako, sabi ko, is there a way para itong palabas na to, maka-reach to sa maraming tao? Kasi napakaganda ng kwento niya. Ito yung kwento ng struggle ng mga homosexual, ng mga sex workers, ng mga lalaki na nahawaan lang. May way ba just for us to give it to them? Okay. Okay naman yon. Tama naman yung question ko. Sinagot ako ng aktor. Aktor na mismo, hindi yung doktor na katabi niya na nagtatrabaho sa Love Yourself. Sinabi, mas marami pa pong libro ang mas accurate kaysa po sa palabas na to. Wait! Bakit nandun tayo sa bagay na yun? Na parang, Bakit pa kayo nagpapalabas? Hindi, nandun ka na eh. Nag-open up ka na ng dialogue ng conversation. Oo. Dapat pinacilitate mo sana ng maayos. diba? Diba? You gave us room to question this particular issue. Pero nung tatanungin na kita, para ma-reach natin yung maraming tao, yun lang ang sagot mo sa akin. Which is parang, ay, Anong group to? ATEP. Ate. Antok ka Ate. na. Antok ka na. Same pala yun. Okay. Pero yun nga yung na-appreciate ko sa Kuan sa National Theater. Pero bongga rin naman talaga yung marketing and sponsorship programs nila, di ba? Pero yun nga, yung parang yung accessibility, di ba? Yung like nag-o-offer sila ng discounts sa mga communities at pumupunta sila sa communities para mag-workshop, tumulong na sa mga Ganun din productions. naman. And then, nagpapalabas pa sila ng online. Di By the ba? way, Binibigay nila. ewan ko kung naging aware kayo nun. By the way, ang dami na namin touch na issue sa teatro Episode 2, for sure, mas marami pa to. 1 hour 1 hour 18 pa lang to. Tingnan ko. Nung nandun tayo, parang, Iano mo, pindutin mo yung arrow sa gilid. Up, down. Kahit ano. Okay. Okay. So, nagko-close talaga siya. So, battery. nung 2019, 2018, yung asawa ni Shalani Soledad,
Mm. Naging commission siya ng arts sa Congress. Mm. Panahon ni Duterte. Mm. Mm. Ngayon, hindi mali. Ewan ko tama. Tama yung timeline sa utak ko. Pero, yon, it's a big conversation nung nagkaroon ng bill yung asawa ni Shalani Soledad. Mm. Ano yung bill na yon? Ito yung bill, Creative industries. yes, creative industries, kung saan ang bawat artist can get a funding. Mm. Di ba? Ang ganda on paper. Mm. Hindi ko nabasa yung buong bill eh. Mm. Pero ang nakakapagtaka, yung mga nag-a-advocate, yung mga nasa itaas na, yung mga nasa to the highest level, kumikita na yan for sure. Mm. 5 digits, di ba? Mm. Para lang lumabas sa teatro. Pero, nung question, bakit etong mga to, todo praise sila sa bill na yon? Alam ko tiga UP yun eh, yung nag-question yung bawat theater actor na ina-advocate yung bill na yon. Mm. Kasi nakita niyo yung mga legal loopholes. Oo, yung legal loopholes na kailangan dapat registered ka, Mm. kailangan dapat nakakapagpalabas ka, meron kang isang theater season, yung mga ganon. Mm. Parang, wait lang. Oo nga, no? Kaya pala tuwang-tuwa kayo kasi pabor sa inyo yung batas. Mm. Pero yung kami, na mga Hindi. hindi maganda, hindi makas, hindi magkaroon ng role, yung mga Hindi ganon. makapagsulat, hindi natatanggap yung mga sinusulat. Hindi makapagtrabaho, mga ganon. Di ba? Hindi kasundo si, yung mga bigwigs. Bigwig. Kasundo. Hindi mo pati kasun... si B, Hindi. nakapatid ni Bruce Lee. Love pa rin kita. Sabi nga ni Baron Geisler, mahal kita. Liga rito. Kiss kita. Ganun. Lapan. Kiss kita. Parang kulpas, lapan. Away. Encourage pa yan ng girlfriend niya. But anyways, ayun. Di ba, parang, kaya pala agreeable kayo dyan. Tapos, nung sumagot yung mga tiga-UP, yung UP student na yon na parang, give us a proper channel, I will debate you. Mm. Tumigil ata sila, pero tumigil yung mga artist na yon advocating that bill. Nakakaano lang talaga. Pero no, May theater season. Parang, maganda na siguro yung may ganyan, no? Like, may mga debate Oo. about issues na, for example, kahit sa arts lang, di ba, na, ganito, may mga iba-iba tayong perspective or priorities. Yung iba gusto kumita, yung iba gusto magkwento. Yung isa, spiritual siya sa kanila. Oo, di ba? Parang, what if, ganun. For example, ito, pag debatihan natin yung about harassment, di ba, na, bakit? We already have proper channels. kaya nga Diba? din eh. Let's Kasi, debate on it. sabi pa nga, di ba, parang limited yung budget sa arts. Yung parang yung mga buhaya dyan, natatapunan kayo ng pagkain. Tapos, unahan na kayo doon. Oo. Ganun yung nangyayari. ang dami, ang God. laki kaya talaga ng Pilipinas. Ang dami mga theater groups all over the country. Tapos, Itong mga budget lang yung, itong mga theater group na to na wala sa Maynila or kahit nasa Maynila pero hindi sila kasama nun sa taas. Sila yung mga buhaya na batuhan mo ng karne, yung
they will scour to that. Hindi, ano na sila, safe na sila, meron silang source. Pero yung kasi, Although, nasa vulnerable, taas. pero yung community din kasi, the beauty of community theater is you have the backing of the community. Oo. Although, Yun iba ang lang wala yung- kayo. Iba lang yung notion, iba lang talaga yung perspective dyan nasa community. Kasi pwede kang mag-base sa university, Oo. pwede ka naman sa LGU. Yung problema lang, kasi, for example, sa LGU, you have to be, An ass licker. Dito hindi. or, Awayin ko yung mga yan. Charot. diba? May ganun pa rin. Pero kung ano lang talaga din, I think viable naman yung community. Although, ano lang, Yeah. parang nagpapasan ka talaga ng course. Unlike dito na malapit ka na eh. Nandun na. Tapos, yun din, na-establish mo na rin eh. Kumbaga, nasa status ko ka. Yes. Kaya may privilege. Meron kang... Oo. Pero kahit pa naman yung mga privilege, di ba? Tingnan nyo. Umattend din sila ng hearing sa Congress kasi hindi nabigay yung ipinangakong second tranche. Yes. Di ba? So, parang yun lang. Wag tayong magmataas na porke andun na tayo when in fact Wala pa tayo dun. wala tayong budget. Diba? Yan, Parang kung ang edukasyon nga kapos, mas kapos ang arts. we're talking about also the budget, no? Parang, is that another component din? Kaya may abuse. No? Oo. Na parang, konti lang po ang binigay sa atin ngayon ng funding. So, tanggal ka na. Ba't ka tumuturo sa akin? Natanggal ba ako? Gumawa ako ng kasarili ko eh. Abusive yun ah. Charot. Wala, nagtayo ako, hindi ako natanggal eh. Kasi, Or kung din, security naman. Baka kung mas marami kong opportunities, kaya ka tinatanggal. Yun din. Diba? Oo, Kung pwede. nakakast ka sa labas, kung nawawala tinag na, ka na. Doon ka na. kung nawawala na yung kung nawawala na yung humanity nga. Kasi nga, di ba, parang mas focus ka na sa power, sa budget. In short, ang teatro ba dapat matutunan ulit ang pagiging makatao? Yan ang tanong namin sa inyo. Di ba? Marami din namang mga actors na mga galing, piniperform si Rizal, si Bonifacio, pero mga sumusuporta sa mga kurap. Di ba? Meron naman mga ganun eh. Meron nga kumanta sa rally ni BBM, 'di ba? Yung kumanta ng Basta tayo'y magkasama, copyright strike na tayo. Yeah. Kumanta sila. Tayo'y Magnanakaw, laging man ay umapaw. ang bulsa. Ganun. Pagsikat ng araw, Yung yun ang puro ay beats. ang ninakaw. Ka ba ng bayan? Oo. Natin. Puro kami beats ha. Nakita niyo na yung mga beats Oo, namin yun ha. na. Kaya nga nire-reframe ang GE para hindi tayo tumalino. Oo. Kaya, di ba, yun. Kumanta sila dun sa rally na yun. Pero putya, kinalkal ko yung nung babaeng yon. Pati yung asawa niya, yung lalaki. Putya, ginawa yung yung Korea Kino the musical. Tapos di ba nga, Bullshit. yung idol mo rin, nakapangalan nung
mentor niya, di ba, si Jay, Si Na- Jay. na yung folk musician na napunta siya sa kanyang villain era. Oo. Pumunta siya sa kanyang villain era at hindi niya na matandaan yung kanta niyang ano yan, ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Grabe. Yung ano, wala nang tao. Oo, ganun pa. Pero, Ay. inubos na. Kaya, Gary Granado, please lang. Kunin mo na ang pagiging national artist. Please lang. Hindi ka masanay. Para hindi ka na busy. Please lang. Sa kanyang klase. Mahal ka namin, Gary Granada. Love you. Sana din si Ma Pearly, maging national artist. Yes. Sir Love! You're the people's champ, Sir Love. Yun na. Ma'am Luwalhati. Okay, naka 1 hour and 30 minutes na tayo. Kulang pa yan. Ang ganda ng episode na to. Masyado tayong Sana hindi lang kalmado. Kalmado eh. Kalmado. Kalmado. RJ, Bobo. RJ Babon. Masyado kaming kalmado ngayon kasi Coke lang. Kasi coke lang ang amin. wala na kaming career. Wala na kaming career. Diba, sabi pa nga ng At- mga, sabi pa nga ng mga stoic, para ma-survive ang buhay, think as if you're a dead man. Oo. Yun yung sinasabi kong yun yung isang So, hindi siya na. hindi siya nihilist. Isa siyang Stoic stoic. siya. Yan. By the way, maraming salamat Stoic. sa Matthews. Maraming salamat sa French fries ng Dali. Maraming salamat sa Coca-Cola. Kala mo, sponsor mo na. At maraming salamat sa mga nanood sa amin. Yay. Sana hindi makurap. Sa mga intelligence, Sa mga intelligent person, Sige lang po, gagawa po kami ng mas organized Yes. na mga code names, gagawa po kami ng mas organized pa. ng mga acronyms. Lahat ng mga acronyms namin at mga peking pangalan, isusulat na muna namin bago Para may para may guide kami. ready na po kami sa Saka Manila mga, paper. ready na po kami sa mga trolls. Yes. Ready na rin kami sa blind items. Yun. Sino to na... Pero di pa po kami ready sa Sabina. Sopina. Huwag niyo po muna kami. Wala pa po kaming abogado. Delikado at delikado. Delikado po kami sa bugado. Delikado pa po kami sa abogado namin kasi hindi pa po namin siya i-invite. Ba't niyo pa ginawa to? Ang tanga nyo naman, ba't nyo ginawa to? Dapat sa sarili niyo, guys. Ano ba yan? Pero last message para sa Ano po, atin. pang last Ikaw kasi. na ba to? Hindi, last message na parang conclusion. Ano ba? Ikaw kasi nag-last message ka na diniretso mo agad kanina Yun nga parang, ano ba? Yun lang. Kindness and compassion. Tsaka yun na huwag mang-abuse regardless kung ano yung status mo sa buhay. Kasi yun, nakakasira siya ng buhay ng iba. Yun. RJ. Makiba ka. Huwag matakot. Yan. I think, huwag muna. Ha? Huwag muna, charot. Wala sa buhay mo. Sa buhay ko. Yeah, I think, yung future naman ng theater, kung may mga abuses naman na nangyayari, it's part of the past na nagpapatuloy siya. And I'm still, sabi pa nga ni Gramsci, Gramsci. Italian Marxist. Sabi niya, yan? Optimism of the intellect. Pessimism of the intellect, optimism of the will. So, yeah, yun, I think,
itong vlog na to, yun yung nire-represent niya. Podcast. Di ba? Na, Oo. Question. good question. And also There's be always hopeful. there's always a room for Mm-mm. questioning, for criticizing, for wrecking Wrecking ball. wrecking the ball, wrecking the system, the Ano? walls. Diba? Papasabugin ko tayo. But at the same time, Maging hopeful din. hopeful pa rin tayo na Oo. yung patuloy natin Hindi yung mawalan ng... Ano ba yung term na yun sa Tagalog? Hindi mawalan ng... pag-asa, Pag-asa. Something like yung that. lakas ng loob. Oh, Na, Ah. kasi, yun nga, the future generation needs us, especially na yung edukasyon natin ngayon is declining. palala. Napakalaki ng gampanin ng arts, ng teatro para maging alternative space siya for educating the masses, our new generation moving forward sa future natin. And that is beautiful. Gago eh, no? Gago yung ano. Thank you. Para quotes, no? Thank you for that wonderful statement. Sa akin naman, babalik pa rin naman tayo sa, ano ba yung rason din natin eh. No? About siya sa love. Nagke-question kami, hindi dahil even though ang title, walang career podcast, may mga career naman kami. Pero hindi sa art. Hindi ka lang kasali. Oh, hindi lang kayo kasali. Hindi lang kami kasali. Hindi kami kasama sa big leagues, yung mga ganun. Hindi. Pero kasi, namulat ako dito sa Maynila na iniidolo ko yung mga nasa taas. Na nakita ko na, shit, ang ganda ng mga play nila, ang ganda ng mga production, may puwersa eh. May suntok. Oh, may suntok. Like, alam mo yun? Lalaki ka pa kasi. No? Bading na ako nun. Ah. At saka lahat ng mga nag-arts sa performing arts, bading na rin. Performing arts sa school namin. So, ayun, di ba, parang, ngayon nakikita mo to, yung bata sa utak mo, yung young person sa utak mo, was wondering, ano yung nagkamali? Saan may mali? Di ba? And, even though wala kami dyan, hindi namin to we're starting this conversation now as a cultural worker na nangangamba na baka one day, hindi na makita ng mga future generation. Hindi na maramdaman ng mga ng buong Pilipinas na nagfa-function yung arts ng Pilipinas. And that is wrong. That is a huge problem. Ngayong ito, naglalabasan yung mga issues na yan. Alam niyo ba kung ano bagong lumabas ngayon sa Reddit? Yung toxic culture of bullying. O, di ba? Oh, yan. Next. Another issues yun. Di ba? Bullying. Sa Pucha. theater. Sa theater? Ay, nako. Diyos mio, Marimar. Ang dami naming maikwento dyan. Pero sa second episode. Lalo na yung, kasi malapit sa Rojas Bully. Wow! Ay, pasok mo yun, Sa Ross Bully. Baka namin to ginagawa kasi yung dapat sana nagagawa nito, hindi nila magawa kasi nakakulong Yes. sila. Or yun, Nakakulong sila. pinaprotect nila yung reputasyon Diba? nila. At Hindi na nila saka, kayang gawin. Baka yun. at saka, siguro, caught up na kayo ng bubble na ginawa ninyo. Masyado nang lumiliit yung air sa loob ng bubble na yon, kaya lumiliit na rin ang utak ninyo. Gumagawa kami ng way para at least marinig nyo kami sa bubbles nyo. Hindi na to para sa kanila. Hindi. Natin. Putangin na. Charot. Wait lang. So, wait lang, kasi maganda yung sinabi ni Lance. So, parang ako lang din,
which is napag-usapan natin to sa bahay. Pero yun nga, marami kaming mga profound conversation sa bahay habang kumakain na hindi naman record. Pero anyway, follow up ko lang dun sa sinabi mo. Actually, yung kaya feeling ko din, sumasali ako sa inyo na gawin natin to. Kasi parang natatakot ako na, di ba nga, tinatanggal na yung arts sa school, di ba, nagiging specialized na lang siya na field. May kwan kasi ako, parang, may realization kasi ako na ang classroom kasi ay isa sa mga legal na paraan para pag-usapan ng mga bagay-bagay, di ba? Kaya, pag tinatanggal mo yung mga arts, ethics, philosophy, history sa classroom, ang nangyayari is parang baka siya ma-demonize. Oo. Na parang, di ba, for example, yung mga nangyari dun sa Taboso 19, kasi may mga bagay na hindi sa classroom napapag-usapan na. Or kailangan mong lumabas para lalong palalimin yung pag-aaral mo. Pag-unawa mo doon sa bagay. So, pag hindi na napapag-usapan ang arts, ang culture, ang history, diba? Tapos yung mga tao, kailangan silang mag-seek ng outside knowledge. Baka na rin, mas trapping na rin tayo, diba? Kung pinapractice na natin yung arts sa labas. Diba? Parang yun yung kinakatakot ko na parang kailangan nating ibalik ang arts, ang ganitong mga subject sa classroom, sa proper channels kung saan sila pwedeng mapag-aralan. Kasi once hindi mo siya ni-include sa classroom, parang tinuturuan mo yung sinasabi mo sa mga tao na hindi importante yung ganitong mga bagay. Na parang, at paghanapin mo siya sa labas, baka kamarentan, parang wala na pang masama kung pag-usapan natin, di ba, ang history, gano'n. Pero bakit minamasama ng mga tao? Bakit hindi sa classroom? Kasi nga, may mga tao na iniisip na ang ganitong mga bagay is masama for their own benefit. Pero para sa akin, ang philosophy, kahit pa yan Marxism, socialism, kahit anong kasi mga isms na yan, neutral siya na mga field. Nadidemonize lang sila once may mga tao na pinapasukan na ng mga sarili nilang interest. So, yun. Alam niyo yung yung quote sa Men in Black, yung person is intelligent. People are stupid. Di ba? Ang powerful nun. Kasi, ang pinag-uusapan nila about sa alien, di ba? Na parang, sinabi ni Jay na, ba't di nyo na lang sabihin sa tao na may alien? Tapos sinabi na lang ni Kay, person is intelligent, but people are stupid. Ito, yun. Alien are intelligent. Person is intelligent. Person. People are stupid. Divisive naman yun. Hindi. Parang ang sinasabi. Pag nasa, pag in-explain mo sa isang tao, magigets niya yun. Kasi in-explain mo eh. Pero pag i-explain mo yun sa madla, may mob mentality na ikaw ang may mali. Ganon. Yung pagkakaintindi ko kasi parang Ah. individualism, di ba? O pag marami na parang hindi kasi mapipressure ka din to act or speak about something. Kung may nakatingin na sa yung iba. By the way, speaking of speaking, I want to recite a poem or read a poem for our audience. By the way, hindi. Kung ano ka man, kung agent ka ng NTFL ka, kailangang makinig ka. So, this is the poem about yung poem mo yan? Hindi siya sa akin. Akala ko nag-self-promote ka dito. From Pastor ni Molière. Okay.
Ay, ibaba mo Yun, yung sabi mic mo kasi baka. Kailangan dapat Um, natural. First they came for the Jews. First they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for the communists, and I did not speak out because I was not a communist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for me, and there was no one left to speak out for me. Amen. 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 Yun na yun. Ano yan? Ayoko na. Goodbye and see you next time. RJ, ang outro mo.